Okay guys, quick unboxing tayo for today's video. Meron ako dito biniling side panniers. So meron nakalagay dito sa box na to, kailangan mag-provide ng video. Ayan, so pakita natin sa video. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa na, no? Pero sabi ng DTI is bawal daw yung ganun. Anyway, kunan na rin natin ng video. Ayan, so seal na seal pa rin siya. Yan, lahat na ng angle pinakita na natin. So quick unboxing lang guys. Ito yung ikakabit natin sa ating ADB 160. So yun, may gunting ako dito. Buksan na natin. Sheikh Abad Santos nakalagay dito. So siguro dyan galing yung ating item. So eto guys, na ito sa gilid. Ay, medyo mabigat. Ayan. So mayroong nakalagay dito sa ibabaw. Siguro ito yung bracket. Unahin natin siyang tanggalin. Ayan, ito pala yung mabigat guys. Ito nga yung bracket, sigurado ako. Then, mga paperworks or documentation. So guys, ito ay nabili ko ng mura lang, no? Ilalagay ko dito sa ating screen kung magkano ko siya nabili. So sa Inside Racing nakita ko to, ang SRP niya is 8,500. Sa online, 8,500 to 10K, ano? So since Inside Racing meron daw discount, 8,000 yung SRP nila doon, so may discount daw. Pero nabili ko lang siya ng 6,400 sa online. So sa Lazada ko siya in order. Kaya ilalagay ko yung presyo, baka kasi hindi kayo maniwala, no? 6,494 something yung price, kasi mayroong discount, voucher, and then kung ano pang mga promo, ano, gamit ang card. So buksan na natin guys. Unahin na natin tong box na malaki. Ayan. Ayan guys. Kompleto. So ito yung SEC side panniers na 18 liters. Ayan. Safe na safe, no? Daming bubble wrap. Ayan guys, wala nang laman. Nakikita sa ating screen. Balik natin yung bubble wrap dito. Ayan. Yun. So eto guys, naka-plastic pa. Legit, bagong bago. Ayan, tanggalin natin itong una. Magaan. May plastic, tapon. Set aside natin yung isa, tsaka itong box. So guys, magaan siya. So alloy daw siya. Tingin ko alloy nga. Ayan. So grabe, ang ganda. Medyo tabingi lang yung pagkalagay nitong emblem, no? Tingnan natin yung isa. Okay lang yun. So eto yung sa side mismo kung saan ilalagay yung bracket. So aluminum siya. Ayan. So buksan natin guys para makita nyo, ano? So metal or alloy din yung kanyang lock. At ang maganda nito guys, ayan, meron siyang reflectorize, pwedeng ilagay dito para mas visible, ano? Ito yung nakadikit na mismo. So meron siyang leather sa loob. Nakakabit na guys, ayan, oh. So may ilalagyan dito ng yan, singitan ng kung ano-anong papel, documents. At ito yung laman ng loob. Ayan. So ganoon din, may leather din siya. Andito yung susi. So hindi siya ganong kalaki. Kagaya ng 28 liters yata nila, ano, sobrang laki. Hindi babagay sa ating ADB 160. Masyadong malaking tingnan yun. Actually, nagkaroon na tayo nun sa Bristol Venturi 500. At mas na-enjoy ko to. Ang ganda. Ang ganda siya.
Buksan natin yung isa, guys. Ito yung isa. Yun. So, plastic. Tapon dyan sa gilid. Ayan. So, pair na siya. So, pantay naman pala, guys. Pantay naman yung emblem. So, paningin lang natin yata ang hindi pantay. Ito lang talagang isa medyo hindi pantay. So, okay lang yun. Importante may emblem. Buksan na natin. Yun. Fit pa siya. So, ganun din. Ang laman. May reflectorize. At may sec din na pangalan sa loob. May leather din. So, overall, bagong-bago. So, ganito din yung nakita ko noong nakaraang araw sa Inside Racing sa World Trade Center. So, magaan siya, guys. Maganda nito, matibay siya. So, tingnan natin, guys. I-DIY natin ito pagkakabit dito sa ating ADB 160 sa gilid. At meron din tayong top box na sec din. So, kakabit din natin yon kasama nito para sa ating paglalakbay. So, gilid muna natin. Tingnan natin yung bracket. So, meron isa. Dalawa. And then, yung mga bakal niya. Solid din, guys, yung bakal niya. Oh. Tingnan natin kung makakabit natin to ng tayo lang. And then, wala na ang laman. Yes. At nandito lahat ng kanyang mga bolts. Ayan, nuts and bolt. Tsaka may mga spacer pa. So, alamin natin kung paano natin ito makakabit kasi wala siyang manual. Alamin na lang natin. Oh. Walang manual, guys. Ayan. Buksan natin to isa. Ayan, guys, yung kanyang side bracket. Yung medyo mabigat siya, no? Heavy duty. Nakalagay na yung mismong holder para sa bracket. At ito pang isa. Ito yung kanyang mga bracket. So yun, guys, check natin kung madi-DIY natin to. So laki nung discount na natipid natin, ano, almost 2,500 kasi original price niya is 8,500 to 10K sa online yun. So kung maghanap kayo ng mas mura-mura pa, actually ito sa mismong SEC official Lazada, no? So doon ko siya mismo in order. Padalwa na natin. Actually marami na tayong na order sa Lazada SEC mismo. Ayan. So guys, set aside muna natin to, no? Ilagay muna natin dito sa baba. Meron pa tayong isang i-unboxing. So eto, guys, yung bracket. Meron din siyang no video, no return, no refund. Buksan na natin, guys, para makita nyo. So ito yung top box bracket. Ayan pala. So seal pa siya. Ayan, silyado pa. At umpisa na natin dito sa gitna na natin gupitin. Ayan. So ito yung ating top box bracket. So bakit tayo bumili ng top box bracket? Meron naman na tayong K3 at meron tayong video niyan. Kung gusto niyo mapanood, guys, lalagay ko yung link sa ating comment section or description box. So guys, yung K3 kasi cover niya masyado yung gilid and wala na tayong paglalagyan. Alam mo nyo, yung ating pagkakagawa nun is hindi siya nakadesign para sa side panniers. So yun, buksan natin to, guys.
By the way, nabili ko lang to ng 1,100 something. So, nasa 1,500 siya. So, kung bibili natin siya sa regular price is 1,500 plus. Lagyan natin yung presyo dito sa gilid natin sa kaliwa. So, naka-save din tayo. Meron din tayong voucher na nakuha sa Lazada. And yung kanilang promo, birthday promo kung tawagin. So pagbukas natin may mga spacer, bolt, nuts, and bolt din. Ito yung, ayan. Isa natin. Ito yung sa side, wow, solid. Ang kapal. Ang kapal guys, tubular siya. Ayan. And eto, yung sa kabilang side naman. Ayan. So, makapal siya guys. Yun lang, wala yung isang isang ganito. Ayan o. Ayan natin sa loob. So, wala nga guys. Ayan. Wala na. Ang laban. Ito yung kanyang, so magaan siya guys, hindi siya bakal, no? Parang aluminum siya, alloy. Yung mismong top box bracket. Ayun yung kanyang design. So, tatlong part din siya. Parang ganito siya. Yan. So, ganito. Tatanggalin na lang muna natin yung ating K3 Techno bracket kapag mag-long drive tayo or Philippine Loop, Cordillera o kung saan man na malayong lugar na kailangan nating ng maraming lalagyan ng gamit. Kasi malalagay lang natin doon ay top box bracket. Dito, ito kasi sa gilid lang siya, tapos pwede na nating i-attach dito yung ating side panniers nang wala na tayong babaguhin. So tingnan natin kung magkakaigi yung ating gagawin. So yung plano natin. So sa ngayon, meron na tayong dalawang top box bracket. Magkaibang design nga lang, pero solid siya guys. Solid yung pagka metal niya. Ang kakapal oh. So meron siya dito, ito lang comment ko yan. Ito wala na siyang cover dito. So dapat ito wala din, pero ayan, meron siya. Ito. So shout out sa Surfy. Surfy yung brand. Yung binila natin, hindi nila check. Anyway, maliit na bagay lang yon. Pero kapag umulan kasi baka pasukin to, kakalawangin loob. So improvise na lang tayo kung ano malalagay natin dito ng rubber. So ayun guys, kabit na natin. Kabit na natin to. So yun guys, karga natin dito yung motor natin. I-DIY natin, subukan natin kung makakabit natin.